Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon mga kanutrisyon. Isang masaganang 2025 sa inyong lahat. Magkakasama na naman tayo ngayong panibagong taon para sa mga makabuluhang episodes na siksik sa kaalaman at iba't ibang usapin on all things about nutrition. Kasama ang Nutriskwela community radio stations all over the country, simulan na natin ang paborito niyong programa tuwing Miyerkules. Walang iba kundi ang One Nutrition, One Nation. Ako po si Queenie Amosco de Jesus mula sa National Nutrition Council. Makakasama nyo sa episode na ito. Exciting ang topic natin for today, kaya wag na natin patagalin pa. Napapanahon at espesyal ang episode na ito dahil pag-uusapan natin ang mas masustansyang alternatibo para sa paborito ninyong white rice. Mga kanutrisyon, brown rice ang bida sa episode natin ngayong hapon. Makakasama natin ang isang expert mula sa Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng Department of Agriculture para pag-usapan ng mga benepisyo at iba pang impormasyon tungkol sa brown rice. Makakarinig din tayo ng iba't iba at bagong kanta, vlogs at informative facts handog ng PhilRice. Gagabayan naman tayo sa tamang habit na dapat isabuhay, mamaya yan sa Nutrition Habit for Life segment. Para naman sa mga mahilig magluto at kumain dyan, may bit-bit na masarap at masustansyang recipe, si Recipe Princess Laika Lagunero. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa nutrisyon, sasagutin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Mag-comment lang tayo sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation radio program at ng inyong mga Nutriskwela radio stations upang mabigyan linaw ang inyong mga katanungan. Let's be responsible. Para sa adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Alam mo bang mas magiging masustansya at malasa ang kanin kapag hinaluan ng adlay, mais, saba at kamote? Ito ay dahil sa mga carbohydrates na ito ay may taglay na sustansya na wala sa puting kanin. Kaya naman para di pa ulit-ulit ang kanin, subukan o haluan ito ng iba pang carbohydrates. Rice mix, mas masarap na, mas masustansya pa. Be rice-sponsible. Let's be responsible. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't bang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Let's be responsible. Para sa brown rice ay kainin. Alam mo bang anumang palay ay pwedeng gawing brown rice? Ang brown rice o unpolished rice ay palay na inalisan lamang ng balat o ipa. Ito'y kulay brown dahil kasama pa nito ang darak na nagtataglay ng napakaraming dagdag sustansya tulad ng protein, fiber, vitamins E, B1, B2, B9, minerals at antioxidants. Alam mo rin ba na ang brown rice ay nakakatulong upang maiwasan ng type 2 diabetes, sakit sa puso, cancer at mataas na blood pressure. Kaya naman, kumain ng brown rice. Mas mabuti para sa bayan, mas mabuti para sa iyong kalusugan. Be rice-sponsible. Let's be responsible. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa One Nutrition, One Nation na umiere sa Nutriskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ang Nutrition Habit for Life ngayong linggo ay iwasang manigarilyo para iwas non-communicable diseases. Mga kanutrisyon, alam naman nating napakaraming delikadong kemikal ang taglay ng bawat stick ng sigarilyo at maging sa vape cigarettes. Sa paggamit nito, napapasok ng mga masasamang kemikal ang ating katawan.
Pwede itong magdulot o magpataas ng ating risks na magkaroon ng iba't ibang non-communicable diseases tulad ng sakit sa puso at baga, cancer, at diabetes. Kaya naman, hinihikayat namin ang pag-iwas sa paninigarilyo para sa mga non-smoker at ang pagtigil nito para sa mga habitual smoker. Tandaan na kasama rin dito ang paggamit ng vape o e-cigarettes. Kaya't hanggang sa maaari, huwag tumambay sa mga lugar kung saan may expose kayo sa second-hand smoke. Kausapin na mahinahon at masinsinan ang mga kaibigan o kapamilya na naninigarilyo na kung pwede gawin ito sa ibang lugar at iwasan kapag may pagtitipon. Siyempre, hikayatin nyo na rin silang tumigil. Para sa mga nagsusubok naman tumigil, humingi ng tulong sa health center o kaya naman ay magkaroon ng accountability partner or isang partner sa mabuting pagbabago na ito para tuloy-tuloy. Ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, yung may wastong dieta, exercise, at pag-iwas sa bisyo ay ang ating pinakamainam na sandata laban sa non-communicable diseases. At mga kanutrisyon, kasama nyo kami sa pagsulong ng healthy habit na ito. At yan ang nutrition habit natin for the week. Diyan lamang kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumain number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Let's be responsible. D para sa dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Alam mo bang ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa mga bansa na pinag-aangkatan natin ng bigas. Kaya naman, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka, bigas mo ay mas ligtas pa. B. Responsible. Let's be responsible. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment, kung saan makikibahagi tayo sa malaman na diskurso tungkol sa brown rice. You heard it right, brown rice. So ano ito? Ano ang pinagkaiba nito sa white rice na nakasanayan natin at paano ito unti-unting matatanggap ng mga Pinoy bilang go-to rice nila? At para ipaliwanag ang topic na ito, nagagalak tayong makasama ngayong hapon si Dr. Hazel Antonio Beltran mula sa Philippine Rice Research Institute or PhilRice. Magandang hapon, Doc Hazel, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Good afternoon, Ma'am Queenie, and good afternoon sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. And it's good to be back here sa inyong programa. Thank you. Ayan. So, Doc Hazel, mas laliman natin yung diskusyon tungkol sa brown rice ngayong hapon. Pero before that, para po sa mga hindi pamilyar sa inyong ahensya, maaari niyo po bang i-share ano yung mandato ng PhilRice or Philippine Rice Research Institute? Ang Philippine Rice Research Institute ay nasa ilalim ng Department of Agriculture at ang layunin talaga nito ay tulungan ng ating mga magsasaka na mapataas ang kanilang ani at ang kanilang kita. So, ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pag-develop ng mga varieties at ng iba pang teknolohiya na makakapagpataas ng kanilang ani at makakapagpababa ng kanilang gastos sa pagsasaka. And of course, bukod doon sa pagpapataas sa kanilang income, layunin din natin ng prosperous farming community. So, hindi lang yung farmers, kundi yung komunidad na kinabibilangan nila, kaya nagde-develop at nagpo-promote din tayo ng mga masustansyang mga rice varieties. Ayan, it's nice to know na meron po talaga tayong dedicated na research institute para sa
pag-aaral pagdating sa mga bigas, no? And I'm pretty sure bukod sa white rice, marami pa po kayong alternatives na pinag-aaralan at isa dyan ang brown rice. So Doc Hazel, ano po ba ang brown rice at bakit ito tinawag na single pass rice? Actually, ngayon ko nga lang narinig yung term na single pass rice. Yun. So, ang brown rice po ay ang unpolished rice. So, kaya po nila sinasabi na single pass kasi sa proseso po ng pagpoproduce ng white rice, una, dadaan tayo sa dehaling. So, yun po, brown rice yung kakalabasan nun. Tapos, dumadaan ulit sa polishing. Tapos, para maging puti, para maalis yung darak. At isa pa ulit polishing para mas maging maputi. So, kaya siya tinatawag na single pass ay dahil unang pass pa lang, is-stop na natin yung proseso. So, kasi tatapusin na natin siya doon para brown rice yung kalabasan niya. Whereas kung gagawin natin puti, may dalawa pang proseso. Or mga three pass pang gagawin niya sa rice mill. So, ito ay single pass rice kasi unang pass lang, tinatapos na natin. So, less process, kumbaga, itong brown rice than white rice, ano? Yes Kasi po. isang polishing lang pala yung dinadaanan nito. Yes po, kaya pinopromote din po talaga natin ang brown rice kasi mas matipid siya sa electricity. So, yung processing ng mga farmers natin mas mabilis. Tapos, mas konti yung natatapon. Kasi instead na yung, kasi yung una, yung tinatanggal yung ipa. So, yung ipa lang yung natanggal. So, kaya mataas yung milling recovery niya kasi andun yung darak na kapag pinalish mo, naaalis, kaya nagiging puti. So, ang brown rice kasi ay kahit na anong variety ng palay, basta inalisan mo lang ng ipa, magiging brown siya. So, hindi siya variety talaga. Type siya ng milling. Yun yung nangyayari sa kanya. Kaya siya brown dahil dun sa darak. Ngayon, kapag ginawa nating brown rice, yung darak na yun, nakakadagdag din dun sa weight. Plus, nandun yung mga nutrients niya. So, instead na sa 1 tonelada ng palay, ang makuha natin na bigas ay magiging, sabihin natin 6 tons na white rice, magiging 7 tons na brown rice yung makukuha natin. So may additional tayo na 1 ton na makakain na bigas compared kung white rice natin siya. So wala po tayong variety ng brown rice. So basta pag brown rice yan na yun. Yes, tama po yun. So kahit po ano na white rice, pwedeng white, kaya po pwedeng gawing brown. So, although, of course, inire-recommend po brown rice nila ay yung masasarap na variety para po palatable pa rin siya. Kasi medyo nutty kapag brown rice dahil dun sa outer, dun sa rice bran. So, para po mas malambot, nire-recommend natin na premium yung gamitin na variety. And also parang mas matagal lutuin. Kaya siguro kung pagdating sa gastos sa gas, mas makonsumo kapag yung medyo fibrous talaga na brown rice, ano. So, yes. Kaya lang, dahil meron naman po siyang fiber, mas mabilis din siyang makabusog. So, pag ipinlas and minus natin yung mga benefits niya compared dun sa tagal niya sa pagluto, mas marami po talaga. So, mas konti yung kakainin mo, so mas konti rin yung lulutuin mo, tapos mas marami ka ding nutrients na makukuha. Ayan. So, actually, medyo na pag-uusapan na natin yung second question, no? Yung pagkakaiba ng white rice sa brown rice pagdating sa proseso ng production tsaka sa mga sustansya at health benefits. Pagdating po sa accessibility at affordability nito para sa mga Pinoy, Doc Hazel, no? Ano kayang kaibahan ng brown rice sa white rice? Yun po, mas mahal ang brown rice kesa sa white rice. Pero kung po kapareho ng demand at pareho ng supply ang meron, ang white at brown, mas mura po dapat ang brown dahil nga mas konti yung proseso at mas mataas yung milling recovery niya. Kaya dapat mas mura siya. Pero alam naman natin dahil sa supply dahil sa law of supply and demand, mas konti yung demand sa kanya. Pero kung talaga mapaparami natin yung demand kay brown rice, mas magiging affordable talaga siya para sa atin lahat. And also, dahil nababrand ngayon ng brown rice as healthy alternative sa white rice, I think nakakadagdag yun, no, sa dagdag na presyo kung ikukumpara sa
white rice, Doc Hazel, no? Actually, sa mga pinost nga po namin sa NNC Facebook page na mga social media cards, no, madalas naming nakikita yung comment na kaya lang mas mahal pa ang brown rice sa white rice. So, ang goal natin ngayon, pataasin yung demand through Yes. education campaigns, no? Yes po. Kasi tama po kayo, marketing talaga to eh. Ngayon kasi minamarket nila and lahat ng minamarket nila na healthier ay laging mas mahal, di ba? Yung mga organic, yung mga ganyan. So, kaya siya mas mahal. Pero, yun nga, kailangan nating pataasin talaga yung demand niya para mapababa. Isa din actually yung reason, yung packaging. Kasi ang brown rice, dahil meron siyang brand, yung brand na yun, merong tinatawag natin na rice bran oil. So, yung oil na yun, di ba alam naman po natin na kapag ka may oil, umaanta siya over time. So, mga 6 months. So, dahil po doon, yung packaging ni brown rice kailangan madalas, kung hindi mo pa siya kakainin, dapat vacuum sealed siya. So, yung plastic niya mas makapal, tas i-vacuum seal mo. So, yung additional process na yun po yung nagdadagdag din ng presyo sa kanya. So, kung po ibebenta natin siya sa palengke at bibilhin ninyo agad at saka natin kakainin, yun po, mapapababa natin yung presyo niya. Kaya pala, Miss Hazel, no? Kasi parang bumili ako dati ng brown rice, tapos medyo tumagal siya kasi nakakabusog agad. So, hindi ko siya maluto ng the usual gaya sa white rice. Parang, Yes. halimbawa, kung ang madalas kong luto sa white rice ay 1 cup, sa brown rice, 1/2 lang. Kasi parang ganun na siya Busog ka na karami. agad. Yes, Nakakabusog that's na. true. Exactly. Tapos napansin ko, parang yung brown rice over time, nagkakaroon ng changes sa quality. So, yun pala ang ano doon. Kailangan i-store siya ng maayos at Yes. i-consume din kung kaya immediately. Yes, kaya po meron din tayong programa ngayon na yung mga freshly milled brown rice. So, meron kaming na-develop dito sa PhilRice, yung parang bike lang siya. Tapos, imimill mo lang, ang itatago mo talaga, palay. Tapos, imimill mo lang siya kapag kailangan mo na ng brown rice para freshly milled siya palagi. That way, hindi siya aanta dahil palay yung in-store natin. Doc Hazel, meron ba kayong ibang initiative sa PhilRice para matulungan po yung ating mga consumer na mapatagal yung quality ng kanilang binibiling brown rice? Sa PhilRice, we've developed a machine actually. Parang brown rice mill siya na ang mangyayari, para siyang bike mill. So, magbabike ka, tapos para siyang treadmill, bike mill, kung ano man yung tawag sa kanya. Tapos, every hour mo na magbabike, makakamil ka ng 1 to 3 kilograms ng brown rice. So, we did it para freshly milled palagi yung mapoproduce natin na brown rice. So, ang idea talaga doon ay palay yung bibilhin or isa-stock ng household. Tapos, imimill niya lang yun para maging brown rice kung kailan niya kailangan para hindi talaga siya aanta. So, yung palay kasi hindi naman siya mag-expire basta tama yung pagka-dry niya. So, yun yung baka pwede nating pagtulungan with NNC. Baka naman pwedeng bigyan natin yung mga barangays natin yung brown rice mill na yun. And then, yung mga household, lalo na sa farming communities, diba? Meron silang palay. So, they can just mill the brown rice kapag kailangan nila. May maganda pong initiative yan. Kasi bukod sa nakaka-promote siya ng physical activity, makaka-ensure tayo na fresh yung bigas na lulutuin ng ating mga families or households, no? And magandang initiative din yan. And that would be very, per barangay. Yes, baka naman pwede nyo kaming tulungan, di ba, sa pagpa-fund ng project na yun. Kasi that would be very cheap. Kasi kung palay yung bibili natin, magkano bang binibili ng mga traders ngayon ang palay, di ba? Sabihin mo na, nabilhin man natin yun ng 25. Mura pa rin yun. Ang brown rice, diba? 60 ngayon. Pero kung ang binili mo pala ay 25 pesos, diba? Exactly. Malaking And tulong. kung machine na ito ay nasa PhilRice pa pwedeng ma-avail? Yes. Actually, dalawa yung klase ng machine. Isang desktop na automatic. So, ito yung powered by electricity. Pero yung isa, yung bike, yun yung kailangan mong i-bike pa. So, dalawa siya, mas mahal pa actually yung tabletop na tinatawag namin kesa dun sa bike. Kasi yung bike nasa around 35,000 lang, yung tabletop nasa around 50,000.
Oh, I see. Thank you so much, Doc Hazel, for sharing that. I'm pretty sure nagiging interested ang ating mga barangay workers here. Baka pwede na lang ipondo yan sa kanilang mga local nutrition action plans Oh para yes, that's ma-promote ang true. brown rice sa kanilang mga komunidad. Ayan. Oh, that's very exciting. Yes, exactly. So, Doc Hazel, dako tayo sa next question. Paano naman po natin hihikayatin ang mga food businesses at manufacturers na i-prioritize or ibenta ang brown rice sa kanilang produkto? Ang brown rice kasi talaga, ipinopromote natin siya sa pamamagitan ng pag-brand sa kanya ng for goodness. So, yung unang goodness, yung sinasabi natin ay yung sa health, di po ba? Yun nga, mas marami siyang B vitamins, antioxidants, fiber, protein, tapos nakakatulong siya para makaiwas sa diabetes, cardiovascular diseases, even cancer, no? Pati mga high blood pressure na yan. So, yun yung mga benefits na yun. Yung una, yung sa health. Yung pangalawa, yung tinatawag natin na mabuti siya sa ating mga magsasaka. Kasi di ba mas mabebenta nila yung product nila dahil local talaga sana yung brown rice para freshly milled siya palagi. Tapos mas mataas yung milling recovery so they get more from the palay that they sell. Tapos yung third, mabuti siya for the country. So, pag nag-serve sila kasi ng brown rice, nakakatulong din sila sa bansa na ma-achieve yung rice self-sufficiency dahil yung na-discuss natin kanina na mas mataas yung milling recovery niya. So, sa 10 tonelada, di ba, meron tayong 7 tons ng bigas compared to 6 tons lang. So, nakakatulong siya sa rice self-sufficiency. And yung last, nakakatulong siya sa environment. Kasi, di ba, mas konti yung natatapon natin. Instead na pati darak, matatapon natin. Kasi, nagiging waste din yun. Tapos, yung electricity, nakakasave din tayo. So, yung mga restaurants, we try to tell them kung ano talaga yung matutulong nun. And of course, we always tell them na yung brown rice makakatulong sa kanilang mga consumers na mapahaba yung buhay nila. And syempre, yung mga di ba, yung mga parokyano nila, yung mga customers nila, pag humaba yung buhay, mas maraming kakain sa kanila. And when they see na they care for them, they keep on coming back to them. So, parang ganun lang din po siya namin na sinasabi sa kanila. Plus, of course, tuwing November, pero sana ngayon, hindi lang tuwing November, under the Be Responsible campaign, we always promote the brown rice. So, we have a contest na nag-i-encourage sa atin na kumain ng brown rice and to post photos na magpapakita ng kinakain natin na brown rice para somehow we educate others about brown rice and we show them kung gaano din siya kasarap kapag talaga natutunan na natin siyang kainin. Nagustuhan ko yung point nyo on for goodness, no? Kasi sa ngayon, based sa mga food trends, dumadami po talaga yung mga consumers natin na health conscious. Yes. Kumbaga, parang binavalue nila yung pagkain nila based sa kung anong makukuha nilang health benefits. Kaya yung iba parang willing gumastos ng kaunti kasi alam nilang para sa sarili nila yon. And I'm happy to see din po, Doc Hazel, no, na dumadami din naman yung mga restaurants na nag-offer ng brown rice alternatives. Minsan magugulat ka na lang na sa menu nila may brown rice na alternative kung ayaw mo mag-white rice or garlic rice. At least may healthy option sa kanilang menu, no? And Yes. I think po, isa sa mga keys sa ating brown rice campaign yung pagmo-mobilize ng mga LGU partners natin, no? Kasi kapag aware yung LGU sa benefits ng brown rice, nagiging kapartner natin sila para i-encourage yung mga small business owners, mga food businesses and manufacturers na gamitin yung white rice sa kanilang mga ipoproduce na food products or health products. Yes, actually, totoo yan. Dumami talaga yung mga restaurants who serve brown rice. So, we're very thankful sa mga partners tulad nyo who help us promote it. Kasi talaga, alam nyo, ang goal naman talaga kasi natin ay maging affordable and accessible yung healthier rice katulad ng brown rice. And one way to do that talaga is sa pag-promote din talaga sa kanya. And at least ngayon, somehow, nagmo-move tayo papataas dun sa demand and supply. So, sana ma-achieve din natin talaga. Alam mo, ang dami ko din kasi talagang nakikilala na
pag natikman na nila yung brown rice ngayon, nasasanay na sila and ayaw na nilang pumalik sa white kasi nasanay na yung palate nila sa brown. Totoo yan, Doc Hazel. Kasi kahit ako, nung una, parang hirap akong kumain ng brown rice. Kasi, yun nga, medyo nutty siya. Tapos, ang bigat sa tiyan. Pero, makakasanayan mo rin. And magugulat ka rin na bumabagay din siya sa mga ulam. Yes, lalo na kapag maayos yung pagkaluto naman niya. At saka yung variety na ginamit ay maayos. So, yun din talaga yung key. Lagi namin sinasabi sa mga nagpo-produce na farmers ng brown rice na siguraduhin lang po natin na masarap yung variety para maging sustainable yung business nila. Okay. Doc Hazel, question lang din, no? Kailangan ba siguraduhin pa natin na yung brown rice na binibili natin ay locally produced? Meron bang mga brown rice na ini-import pa natin sa ibang bansa? Sa ibang bansa, imported yung brown rice nila. Pero dito sa Pilipinas, yung mga brown rice na nakikita natin, halos locally produced lahat. But of course, meron pa rin tayong tinatawag na gusto natin na i-label yung imported at local para lang masigurado natin kasi hindi na rin malayo na makapasok yung mga imported rice na brown rice. So, kaya meron yung DA, in-encourage din talaga nila na yung mga retailers i-label yung local at saka yung imported. Tapos tayo rin, meron din tayong mga local ordinances kasi mahirap talaga yung national na bill eh. So, yung local ordinances na nagre-request nga na truthful labeling kung tawagin natin na kung ano yung variety na yon and of course kung local or imported, i-label sana para at least yung mga consumers natin ay aware sila. Okay, so sa ating mga kanutrisyon na nakikinig ngayon sa episode na to, always choose yung may label na locally produced na brown rice. Kasi maaari nga na mahaluan yan ng mga imported. We want to gusto natin na ang bilhin natin, ang tangkilikin natin ay yung talagang gawa dito sa ating bansa. Yes. Doc Hazel, meron po ba kayong maipapayo? Paano lutuin ng maayos or paano mahikayat ang ating mga kapwa Pinoy na kumain pa ng brown rice? Kasi usually naririnig ko lang talaga ay either sa lasa or sa presyo. So, ang talagang sinasabi namin, yung cooking. So, kung may time sila, mas okay lang na ibabad nila ng 30 minutes bago nila lutuin. Pero kung wala, dagdagan na lang nila ng water. Kasi mas matakaw talaga siya sa water kasi nga medyo mas matagal siyang lutuin. So, syempre, nag-evaporate yung water kapag kumukulo siya. Kaya, mas dagdagan lang yung tubig kapag brown rice. Tapos, kung gusto din nila na mas malambot, mas marami din yung tubig. Pero that way, aalsa din yung kanin. So, mas marami din talaga tayong makukuhang cups from sa sinaing natin. Kaya siya nagiging mas matipid. Plus, yun nga, isipin na lang talaga natin na sa simula lang yun, para kasi siyang durian para siyang acquired taste. So, sa simula, maninibago tayo kasi meron siyang fiber na mas maputi naman sa ating katawan. Pero, isipin na lang natin yung benefits na makukuha natin doon. And eventually, masasanay din tayo and we'll learn to love it. Kasi, ang dami talaga nang nagsasabi sa amin na ayaw na lang kumain ng white. Kaya ang problema na lang nila ay mapababa sana yung presyo. But of course, we're working on the price. Kung lang talaga yung mabibili natin ay freshly milled palagi, ay kakainin natin agad. Wala tayong problema sa packaging. Wala tayong additional cost for that. So, kung madami din tayong demand, mas wala din tayong problema sa presyo. So, pero pagtutulong-tulungan naman po natin para mapababa natin yung price niya. Okay. And mataas kasi siya sa fiber, no? Kaya kailangan talaga maraming tubig para ma-ensure natin na mapapalambot gaya ng sa white rice yung brown rice. Ayan. Kaya ang key talaga ay tubig. Either ibabad nyo mga kanutrisyon or dagdagan nyo ng maraming tubig. Okay. So, bukod po sa brown rice, meron pa po bang mga alternatives sa white rice na mas masustansya ang ikinakampanya ngayon ng Phil Rice? Kung meron po, ano-ano po ito? Actually, medyo madami, no? So, unahin natin yung rice na hinaluan ng iba pang staple. So, usually very dependent kasi ang mga Filipinos sa rice, sa carbohydrates. Pero pwede din naman kasi nating i-try yung cassava, kamote, yung iba pang starchy na
mga vegetables. So, pwede natin yun ihalo sa rice para may additional flavor at saka may additional nutrients. Kasi yung mga mais na yan, mga kasava, saba, ganun, meron silang mga nutrients na wala kay rice. Kaya ini-encourage natin na itry naman natin na haluan sila ng iba. Kasi nung mga unang panahon, kung makaunang panahon ako, so nung mga unang panahon, hinahaluan daw talaga ng mga lola natin yung rice ng kamote, ng saba, ng corn grits lalo. Kasi marami ding protein yun, tsaka napoprovide na energy. So, itry natin yun, yung rice mix na tinatawag natin. Plus, we also have yung, this is not a variety too, pero PhilGAP certified na rice. So, ito naman, yung sinertipika lang natin na maayos yung proseso ng ating mga magsasaka sa pag-produce ng rice na yun. So, it's healthier in a sense kasi yung mga farmers natin, hindi sila nag-spray ng mga kung ano-anong chemicals na hindi kailangan. Plus, na hindi approved ng ating mga certification bodies. So, yun yung benefits ng brown rice ng PhilGAP rice na sana ma-feature din natin dito. And of course, meron din tayong mga dinidevelop, yung meron tayong golden rice na tinatawag. So, ito yung may vitamin A, beta-carotene pala rather, na nako-convert into vitamin A kapag nakain na natin. Tapos, meron din tayong high zinc rice, meron din tayong iron and high zinc rice. And of course, meron tayong low GI rice or low glycemic index rice na mabuti para sa mga may diabetes. Wow! Napakaganda ng mga nabanggit ninyong rice initiatives, no? Actually, Doc Hazel, yung sa rice mix, nakatikim na ako niyan kasi sa probinsya namin, sa Negros, yung lola ko, naghahalo siya ng corn grits sa white rice. Kasi yung corn grits, masarap din ang corn grits kapag yun lang niluto. Pero pag lumamig, parang tumitigas. So, ginagawa ng Yes. lola ko dati, hinahalo niya sa white rice. Hindi pa po ako nakakatikim nung sa kamote at saka sa kasaba. Pero yun po ba ay inaano rin, parang pinapaliit para mahalo sa rice? Ganun po ba yung itsura nun? Minsan, malalaki yung dice, pero kasi malulusa kapag masyadong maliit. So, parang mga around 1 by 1 siguro, 1 by 1 inch, ganun yung size niya. Pero yung corn grits, yes, tama. Masustansya talaga yon, kaya lang kapag ka nga tumigas, kaya dapat sakto lang. Pero kung ihahalo natin 30% corn grits to 70% rice, halos hindi na natin siya malalasahan. Pati na din yung adlay, yung tinatawag natin na adlay, na ngayon, it's very nutritious, pero dahil nga sa supply and demand, sobrang mahal din niya ngayon. Pero sana nga, mapababa din natin yung presyo kasi mas nutritious pa siya compared sa rice at saka sa corn. So yung sa PhilGAP rice naman po, meron po bang certification na or seal na kailangan makita yung ating mga mamimili sa palengke para masabi na, ito, PhilGAP certified rice ito? Yes po. Lahat po ng produkto ng PhilGAP ay merong naka-logo ng PhilGAP at saka may QR code kung saan nyo po makikita yung certification nila. So, valid for 2 years lang po yun. Ina-apply ulit yun ng farmers natin after 2 years para lang talaga nire-revisit yung farm nila to check kung talagang sumusunod pa sila dun sa mga policies ng certification. Kakabili nitong PhilGAP certified rice na to sa mga Kadiwa stores po ba? Kasi parang ako sa palengke dito sa Metro Manila, sa Manila specifically, parang wala pa akong nakikita. And I'm very interested kung saan pwedeng makabili. Kasi biruin mo, nagbibigay siya ng assurance na itong bigas na bibilhin ko ay maganda yung quality, maayos yung proseso na pinagdaanan. Soon, dadating na siya sa mga Kadiwa stores. Pero sa ngayon, meron siya dito sa Nueva Ecija at saka meron siya sa Mindanao, yung isang Prince Hypermart na tinatawag nila. So, sila yung mga unang nag-adapt. Ka-launch lang kasi namin sa kanya ng November. So, pero soon, very soon. And the good thing about it is hindi namin siya masyadong mamahala ng presyo. So, halos mga piso lang siguro yung difference niya dun sa regular na hindi PhilGAP rice. Ayan. So mga kanutrisyon, abangan natin yung PhilGAP certified rice sa ating mga Kadiwa stores.
So, puntahan niyo yung inyong mga pinakamalapit na Kadiwa stores para tangkilikin yung ganyang klase ng rice. And yung mga nabanggit niyo, Miss Hazel, no, yung golden rice, yung iron plus zinc rice. Actually, meron ng mga technology adapters ata ito kung saan ginagamit din ito sa mga dietary supplementation programs ng DOH, DepEd, tsaka NNC. For example, sa amin po sa Tutok Kainan, meron kaming supplier na no iron fortified rice. And ito yung binibigay natin sa mga buntis at nagpapasusong ina. Yes po, meron na po talaga, lalo na yung iron rice, marami na. Pero itong low GI, pinaparami pa namin yung seeds at saka yung iba pang mga varieties. Yung golden rice, saka iyon. Yes, Soon o pa nga rin. pala. Yung sa low GI nga pala, hopefully, no, makapasok ng market kasi napaka-beneficial niyan sa ating mga diabetic patients, no, na Yes. hindi talaga matanggal yung kanin sa kanilang kainan. Ayan. Niloloko lang namin kasi right now, yung varieties na ito, ang tricky kasi ng GI, kapag kasi mataas yung GI, malambot. So, kapag low GI, matigas. So, sabi namin, hindi na nila talaga kakainin kasi matigas. Matigas, oo. So, ano po, no, nasa proseso pa po ng development, tama po ba? Itong low GI. Yun kasi, ayun nga, meron ngayon, kaya lang medyo matigas pa yung variety. Pero, ayun, tinatry namin na tignan yung medyo mas malalambot para mas gradual naman yung transition natin. Ako for sure, talagang mabalance yung pagkain ng rice ng mga diabetic patients, no? Kung ganyan yung low GI, medyo matigas. True. Okay, no, Hazel. Last question na po, no? So, paano natin maiiwasan ang rice wastage sa ating bawat pamilya or households at communities? Ayan. So, based kasi sa data talaga ng FNRI, marami pa rin tayong nasasayang na rice, no? Parang halos 20 kilograms per year sa isang buong pamilya. So, medyo marami pa rin siya. Ang pwede talaga natin gawin ay i-estimate lang natin kung ano yung kaya natin kainin. So, kasi at huwag tayong kukuha ng marami agad sa plato. Kasi kung nasa serving yun, hindi yun mapapanis. Kapag di natin naubos yung nasa serving, pwede nating ibalik or ilagay sa ref. Pero pag kinuha na kasi natin sa plato, yun, matatapon na yun talaga. Lalo na kung wala tayong pets. And ang maganda talaga dito, kapag kayong, by the way, yun, i-share ko na rin yung tip. Kasi para sa mga diabetic, mas mabuti sa kanila yung iniref na rice. So, mas mababa yung glycemic index. Apparently, kapag yung rice na leftover or yung niluto mo na rice, i-ref mo muna siya. Tsaka mo na lang siya i-reheat. Bumababa yung glycemic index. Starch niya ay naaapektuhan kapag nire-ref mo. So, yun. So, mas maganda din talaga na i-ref muna natin siya. Kung may time tayo. Pero kung wala, yun, mag-low GI rice na lang tayo. Pero yun, yung tips namin para hindi masayang yung rice ay konti-konting kanin muna talaga yung kuhanin natin. Tapos, kung meron naman tayong mga events na ginagawa or implementer tayo, pwede tayong mag-request na baka pwedeng half cup na lang dun sa mga plated. Tapos, maglagay na lang ng isang serving tray para dun sa mga gusto pa ng additional na rice or extra rice. Para at least, ang dami kasi lalo na kapag may mga events, diba? Yung plated meals. Yun, nasasayang talaga yung mga pagkain doon. Kasi hindi naman sila yung kumuha Sinerve sa kanila. Tapos ang lalaki ng rice. Lalo na ako din. Minsan nahihirapan na nga ako ubusin Pero dahil nga advocacy natin na wag magsayang, I have to eat yung rice. Pero di ba kung diabetic ako, tapos pinilit ko siyang kainin, wastage din siya, di ba? Kasi hindi siya kailangan ng katawan ko. So parang ganun, yung advocacy natin to not waste rice ay yun, wag din kainin yung sobra sa atin. Plus, wag din magsayang. So, mababalance natin yun sa laging pagkuha ng konti-konti muna. Kasi pwede naman tayong magdagdag eventually. Oo, and I like your point dun sa pagkuha lang ng kaunting rice. Kasi kung hindi pa enough sa'yo, saka ka magdagdag, no? Kesa naman yung kumuha ka ng marami, tapos hindi mo rin siya
mauubos, no? Sayang talaga. And kapag mga kainan kasi, Doc Hazel, 'di ba, ang tendency nila kumuha ng marami para wala ng balikan, pero apparently hindi mo pala kayang ubusin. So Tama, sayang, pati 'di sa ba? ulam, hindi lang Oo, actually sa rice. actually sa ulam din. So talaga nagkakaroon ng food and rice wastage. So Wastage, sayang, yes. maraming hindi kumakain. And hindi naman sa ibibigay natin sa kanila yung natira, no? It's just that kailangan maging sensitive din Responsable. tayo, responsable din tayo pagdating sa kung ano kayang ikonsumo ng ating katawan. And siguro sa perspective din po ng NNC, dyan papasok yung mindful eating, no? Yung um, talagang yung isip natin ay nakafocus lang sa pagkain. Kasi kapag mindful tayo habang kumakain, aware tayo sa cues ng ating Mhm. katawan kung gutom na tayo, ay kung busog na tayo, kung gutom pa tayo, or kung gusto pa natin ng ganitong ulam, or ng ganitong drinks, or ng ganitong rice. Alam natin yun kapag mindful tayong kumakain. Kaya lagi naming pinopromote yan dito sa One Nutrition, One Nation na maging mindful tayo when eating kasi nakakatulong siya hindi lang pagdating sa dami ng kakainin mo, kundi mas nagiging healthy yung choices natin Mhm. pagdating sa pagkain. Ayan. So, Doc Hazel, meron po ba tayong mensahe para sa ating mga tagapakinig tungkol sa pagkonsumo ng brown rice? So inaanyayahan ko lang po lahat to be responsible. So yung abakada ng be responsible, yung una, adlay maisaba at iba pa ay ihalo sa kanin o yung rice mix na na-discuss natin kanina. Brown rice ay kainin. Kakanin ay wag sayangin. So yun nga yung wastage, wag tayong magsayang. And yung dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. So ito naman po ay para makatulong sa ating mga farmers, makatulong sa ating bansa, at of course, para makatulong sa ating kalusugan. So yun po, tandaan natin palagi, let's all be responsible. Maraming salamat! Ayan, maraming salamat Dr. Hazel Antonio Beltran mula sa Philippine Rice Research Institute para sa pakikibahagi mo sa ating topic tungkol sa brown rice. Sabi nga nila, be responsible. Ito rin yung sinasabi ni Doc Hazel kanina, no? Na ang pagpili sa brown rice ay mabuti, hindi lamang para sa kalusugan ng ating pamilya, pero para rin sa ating mga magsasaka. Diyan lamang kayo dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Let's be responsible. Ka, para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino. Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na, makakatulong ka pa sa bayan. Be responsible. Let's be responsible. Kayo pa rin ay nakikinig sa One Nutrition, One Nation. Bagay sa masarap at interesting na kwentuhan natin ngayong hapon ay yung masasarap, abot kaya, at Pinoy style recipes na handog ni Recipe Princess Laika Lagonero. Ano ang recipe na inihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess Laika? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng fried brown rice with tofu. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masiguro na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 seconds gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain.
Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin. Ngayong ready na ang lahat, let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin ay 3 kutsara ng cooking oil, 3 kutsara ng bawang na tinadtad, kalahating tasa ng tofu na hiniwa ng pakwadrado, 4 na tasa ng lutong brown rice, 1 tasa ng dahon ng malunggay, iodized salt at paminta para sa pampalasa. Para sa paraan ng pagluluto, sa isang mangkok, painitin ang cooking oil at igisa ang bawang. Idagdag ang tofu at lutuin. Idagdag ang brown rice, malunggay, iodized salt, paminta at haluin. At ganun lang kadali, handa nang iserve ang ating fried brown rice with tofu. Hango ito sa brown rice recipes para sa Lahing Kayumanggi recipe book ng Food and Nutrition Research Institute taong 2013. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 4 servings na tag-iisang tasa. At yan ang aking recipe for this week, Miss Queenie. Salamat, Recipe Princess Laika! Susunod na ang inaabangan na tanong mo, sagot ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. We're back dito sa One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa segment kung saan walang tanong na tama o mali. Lahat ay may sagot. Basta may katanungan kayo tungkol sa pagkain, nutrisyon at kalusugan, sasagutin namin yan dito sa Tanong Mo, Sagot Ko. At ang tanong na sasagutin natin ngayon ay galing kay Mami Bing ng Bataan. Ang tanong niya ay, pwede na po ba akong maglagay ng honey sa complementary food ng 7-month-old baby ko? Napansin ko po kasing mas kinakain niya ang matatamis o malasang pagkain. Maraming salamat sa tanong mo, Mami Bing. Unang-una, congratulations din pala sa complementary feeding ng iyong anak. Upang sagutin ang iyong tanong, hindi po namin inirerekomenda ang pagbibigay ng honey o anumang matamis na pagkain sa mga sanggol o bata. Kapag nasanay kasi sila sa malalasang pagkain, mahihirapan silang kumain ng mga gulay o prutas na karaniwang hindi malasa. Ang honey ay maaaring magkaroon pa ng microbes na hindi kayang labanan ng immature na digestive system ng mga baby. Habang bata pa sila, simulan na natin ang pagtuturo ng healthy eating at wastong dietary habits. Kasama na rito ang pagtiyagang magbigay ng masustansya at nutrient-dense na pagkain sa kanila na hindi ginagamitan ng masyadong maalat o matamis na pampalasa. Kaya't Mami Bing, imbes na honey na hindi pa kayang i-digest ni baby, pwede mo siyang bigyan ng mash na prutas tulad ng saging, papaya o mangga. Pwede rin namang maglagay ka ng ibang malasa na pagkain tulad ng mash na nilagang kamote at sayote at pira-pirasong keso, itlog o manok. Tandaan na nauuna pa rin dapat ng breastfeeding bago ang pagbibigay ng complementary food.
Mami Bing, huwag maubusan ng pasensya at creative ideas sa pagpapakain kay baby. Kung may iba pa kayong tanong tungkol sa pagkain, nutrisyon at ng inyong kalusugan, mainam na magtanong sa ating doktor or nutritionist dietitians o health workers sa inyong barangay health station para sa mas detalyadong payo. Para naman sa ibang katanungan, mag-comment lamang sa One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page o sa Facebook page ng inyong mga Nutriskwela Station at sisikapin namin masagot ang inyong mga tanong. Dahil ang tanong nyo, sagot namin. Dito lang yan sa One Nutrition, One Nation. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At isang oras na naman ang talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana ay marami kayong napulot na kaalaman kung paano mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at ang inyong pamilya. Nais namin magpasalamat of course sa mga nakasama natin ngayong hapon. Maraming salamat kay Dr. Hazel Antonio Beltran ng Philippine Rice Research Institute para sa makabuluhang diskusyon ukol sa brown rice. Of course, maraming salamat sa ating recipe princess Laika Lagunero at sa production staff Charlene Postorioso at Bea Jacinto. Huwag magpahuli sa latest news at updates ukol sa tamang nutrisyon. I-like ang One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page at National Nutrition Council Official Facebook page. Isama nyo na rin sa mga lagi susubaybayan ang First 1000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli, ito po si Queenie Amosco de Jesus na sa tuwina ay nagpapaalalang sundin ng 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayong magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Tayong lahat, be responsible.
responsible. Hop, 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 rice. Hop, 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 rice. Hop, 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 rice. Dati sinasaka, ngayon'y may gusali na. Mga palay na aanihin bukas, andyan pa kaya? Ng iyong pawis sa pilit ng araw, kung maaari ng amin yan papahirap. Kasama kami, hindi mabi. Tanda ang ramdam namin sa sakrisyo. Ipagpupuligi aming bayani, halika at hindi namin isisigaw ng Palay ay buhay, harapin ang hamon, bumangon ka. Ang pansayahon, ito na ang araw ng ating pagkaisa. Iyagang pag-ibig sa palay at pagsasaka. Mga bukid na salita, bagyo'y sunod-sunod, kabi-kabila. Batid namin yung palulunod, kay ng papain, halik na tumangon. Napagpaaral sa pagsasaka, ngunit nakinig sa agrikultura. Sino na ang magpapatuloy ng kabayanihan ng kanyang ama't ina? Kasama kami, hindi mabi. Tanda ang ramdam namin sa sakrisyo. Ipagmumuligi aming bayani, halika, tingin ang isisgaw. Ang palay ay buhay, harapin ang hamon, bumangon ka. Ang pansayahon, ito na ang araw ng ating pagkakaisa. Iyan ang pag-ibig sa palay at pagsasaka. Panay ang buhay, dito lang sa langit. Pagkain ng Pilipino, ano mga tasang buhay? Iba walang magkain, kulang ang sinain. Ito na nasa plato na nakuha pagsayangin. Pagod at pawis, dyan ay pinuwis, tumisasaka ng alabaw. Walang langis, sige kain lang, pero wag wawaldas. Ang pag-ibig sa bigas, pag-ibig sa Pinas. Ang palay ay buhay, harapin ang hamon, bumangon ka. Ang bansay ahon, Ito na ang araw ng ating pagkakaisa. Iyak ang pag-ibig sa palay at pagsasaka. Ang pansayahon, ito na ang araw ng ating pagkakaisa. Iyak ang pag-ibig sa palay at pagsasaka. Ang pansayahon, ito na ang araw ng ating pagkakaisa. Iyak ang pag-ibig sa palay at pagsasaka. Ang palay ay buhay sa pagsasaka. Ang palay ay buhay. ang palay ay buhay. Kay gandang pagmasdan, mga gininto ang palayan.
Sa buong kapuluan, sa mga malalawak na sakahan, sumasayaw pa sa hangin, naghihintay ng anihin ng malaunang nagsisikhay na mga kamay upang maihatid sa pamilihang bayan sa hapagsaluhan ng bawat tahanan. Tulong-tulong natin abutin ang matagal na nating mithiin. Ngayon na ang tamang panahon, payabungin ang pagkakataon upang sapat na bigas makaya ng Pinas. Darating din ang bukas, di na tayo aangkat, pagkat bunga ng pagsasaka ay tiyak at sapat-sapat. Kaya't ikaw at ako makiisa't makisalo upang ang layong ito'y maabot at magkatotoo. Bawat palay, bigas, kanin ay bigyang halaga natin. Bawat butil ay biyaya at gintong pagpapala. Tulong-tulong natin abutin ang matagal na nating mithiin. Ngayon na ang tamang panahon, payabungin ang pagkakataon. Tulong-tulong natin abutin ang matagal na nating mithiin. Ngayon na ang tamang panahon, payabungin ang pagkakataon upang sapat na bigas makaya ng Pinas. Sapat na bigas kaya ng Pinas. Sapat na bigas kaya ng